Hi guys! So again, welcome back sa ating channel, kay Easy Math. So ngayong araw, magbabahagi muli ako ng panibagong kaalaman, and our topic for today is the average of consecutive numbers. Pag sinabi natin consecutive numbers, sunod-sunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, etc. It depends on the situation or kung ano yung given terms dun sa ating problem. So bago natin simulan mga kaibigan, sa mga di pa subscriber ni Easy Math, please do subscribe on this channel by just clicking our subscribe button as well as the notification bell para updated kayo sa mga lesson na ina-upload natin. So without further ado, let us discuss our lesson for today. So again, sabi ko nga, ang ating lesson is the average of consecutive numbers. So ano ba yung formula natin? Ang kailangan lang natin dito is formula Lalo na kung sobrang haba na nung given consecutive numbers. Pero kung ilan lang naman, kung 3 lang or 4 lang, you can add the 3 or the 4 numbers and then divide it by the total number. But in this case, kung sobrang dami na at sobrang haba ng consecutive numbers, kailangan natin ng formula. No? So, ano bang formula natin? Average ng consecutive numbers, let's say, gamit na lang tayo ng AVE. Then, merong subscript na C. No? Average of consecutive numbers. Ito na lang yung notation natin. Pero depende yan sa kung anong gagamitin ng ibang instructor o ibang textbook. So, our formula is to add the first term and the last term and then divide it by 2. Sorry, But the concept is the same, First term plus last term divided by 2. Ngayon, magbigay tayo ng example, Given yung, yung konti lang, simple lang, then gamitin natin yung manual computation, then to check, gamitin natin yung ating formula. For example, we have the given terms, 1, 2, 3, 4, and 5. So, consecutive numbers to, kasi sunod-sunod. Ngayon, gamit yung manual computation, ibig sabihin, add natin yung pagkuha lang talaga ng average or ng ating mean, Manual computation, mga kaibigan, ang average nito is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 divided by, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, anong average niyan? Mga kaibigan, napakadali lang. Add mo lang. 1 plus 2 is 3, plus 3 is 6, plus 4 is 10, plus 5 is 15. Divided by 5, we have 3 as the average. So, try naman natin gamitin yung formula. Using the formula, average ng consecutive numbers, first term plus last term, yung first term natin is 1, plus yung last term natin is 5, divided by 2. So, 1 plus 5 is 6, divided by 2, that is 3. And they are the same, mga kaibigan. So, kung saan kayo madadalian, And also, again, sabi ko nga, depende yan sa problem, kung gaano kahaba yung given consecutive numbers. Kung maikli lang, you can use the manual computation. Kung mahaba na, you can use our formula. Okay, so let us have another example. Sabi dito sa example number 2 natin, babasahin ko muna, Sabi diyan, the average of 4 consecutive integers is 6.5. What is the average of the next 3 integers? So, kakaiba na to dun sa given example natin kanina. Kasi given yung consecutive numbers, then kinuha lang natin yung average ng consecutive numbers na yan. Dito naman sa number 2, given yung average ng consecutive numbers, wala yung consecutive numbers mismo. And then meron pang next question. Ano daw yung average ng susunod na 3 integers? So paano natin kukunin yon? Tingnan na muna natin yung konsepto ng consecutive numbers. Kanina sa number 1 natin, we have 1, 2, 3, 4, 5. So, ano bang increment niya? Ibig sabihin, ano ba yung in-add para makuha yung susunod na number? So, in this case, 1 naging 2, 2 naging 3, 3 naging 4, 4 naging 5. So, nag-add lang tayo ng 1 para makuha yung susunod na integer. Therefore, sa number 2,
no, let us assume, no, let us, x is the first number. First number. Tama? Ilan daw yung consecutive integers doon sa number 2? 4. So, meron daw tayong 4. Kung yung x ang ating first number, para makuha yung second number, mag-a-add lang tayo ng 1. Tulad lang nung nangyari dito sa 1, 2, 3, 4, 5. So, yung second number natin is x plus 1. Yung next number natin is x plus 2. And then, yung last number natin is x plus 3. Nag-add lang tayo ng 1. Then, add ulit ng 1. Add na ulit ng 1. So, yung x plus 3 natin that is our last number. Okay? Ngayon, sa number 2, given the average, no, yung average ng consecutive integers is 6.5. Or in decimal, we have 6.5. Ngayon, ano bang formula natin? Yung formula natin ng average ng consecutive numbers is the first term or yung first number plus the last term divided by 2. So, dito sa example number 2 natin, given yung average which is 6.5, yung first term natin is x, and then yung last term natin is x plus 3. So, plus x plus 3 divided by 2. Now, simultaneous computation, cross multiply, 6.5 multiplied by 2, that is 13. And then, x plus 3. So, we have x plus x, that is 2x. And then, plus 3. Yan. So, we have the equation 13 equals to x plus 3. Now, transpose 3 on the other side, magiging 13 minus 3 equals 2x. And 13 minus 3 is obviously 10 equals 2x. Then to solve for x, divide both sides by 2. We have x equals 5 mga kaibigan. So nalaman natin na yung first term natin is 5. Di ba? X is the first term, therefore that is 5. Kung nakuha na natin yung first term, alam na natin yung susunod na terms. Di ba? So, kung yung x natin ay 5, saan ko ba nalagay? Dito na lang, ano? Kung yung x natin is 5, susunod dyan is 6, susunod dyan ay 7, and then 8. Okay? Yun yung 4 na consecutive numbers natin na kung saan ang average ay 6.5. Ngayon, merong kadugtong yan. Sabi, what is the average of the next 3 integers? So, ano bang susunod sa 8? That is 9, 10, and 11. Then, compute mo lang yung average niyan, mga kaibigan. Ano bang average yung tatlo na yan? 9 plus 10 plus 11. Divide it by ilan? Tatlo sila. Okay? That is the computation for average. So, 9 plus 10 is 19. Plus 11 is 30. So, 30 divide it by 3. We have the average equals to 10. And that is the final answer for number 2, mga kaibigan. Ano? That is the average of the next 3 integers. So, another example, mga kaibigan. Diyan sa example number 3 natin, sabi, what is the average of all numbers from 1 to 100? Napakadali lang nito, mga kaibigan. Ano? Kasi given na yung, given na yung first term and last term. Though, sobrang daming consecutive numbers niya na 1 to 100, kapag kaya na isinolve mo manually, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. up to 100, i-add mo yun, then divide by the total numbers, napakatagal and mahaba. Kung alam natin yung formula ng ating average of consecutive numbers, alam natin the first term plus last term divide by 2. That is all it. Sa number 3, given na yung first term and last term No, actually, that is the only given. Yung first term which is 1 and the last term is 100. So, we will just add 1 plus 100, divide it by 2. That's it. Solve mo lang. No? 101 divide by 2. That is 50.5. Or, kung gusto mo ng fraction, we have 50 and half. No? Napakadali lang, mga kaibigan, basta alam mo yung formula. At dito naman sa number 4, mga kaibigan, sabi niya, what is the average of all numbers from 1 to 100 that ends in 3?
So, halos kahawig lang siya ng number 3, pero meron tong karugtong na that ends in 3. So, ano ba yung mga number na nag-end sa 3? From 1 to 100, we have 3, 13, 23, 33, 43, etc. Pero again, let us use our formula ng average. Kailangan lang natin yung first term and then yung last term. Ngayon, from 1 to 100, ano ba yung unang number na dadat na natin na nag-end sa 3? Obviously, that is 3. That is the first number. Plus, yung last number, ano ba yung number na darat na natin nakahuli-hulihan bago mag-100 na nag-e-end sa 3? Obviously, that is 93. That's it, ano? First term, last term, and then divide it by 2. We have 93 plus 3, that is 96. Divide it by 2, that is 48, mga kaibigan. Ano? And that is the final answer for number 4. Napakadali lang, di ba? Basta alam natin yung formula. But then again, sabi ko nga, depende yan doon sa given situation sa ating problem. No? Magkaiba yung number 3 and number 4 natin. Kasi nga, meron pang condition. So again mga kaibigan, if you have any question, just comment down below or mag-message ka sa ating FB page kay Easy Math. We will try to answer every question you have, basta hindi lang busy ang mga tao. Again, kita-kita tayo sa sunod na tutorial natin. God bless mga kaibigan. Mabuhay kayo.